Ang temperatura ngayon dito ay ayan. Ngayon ay may overtime ako. Wrong timing. Malamig ngayon, naka-negative ang temperature. Ito lang yung mahirap mga kabayan pag yung may overtime. Dito lang kasi yung overtime namin sa labas. Sa loob ng company wala kaming overtime. Magtitiis ka talaga ng lamig pagdating sa labas. Hanggang alas 12 mga kabayan ang overtime ko ngayon. 6 na oras. Kasi 2 GPS yung binigay ni amo. At yun nga pala sa nabalitaan ko na ayun, hanggang ngayon hindi pa rin talaga sila pinag-uusapan pa rin nila yung may namatay na Pinoy dito at yung suspect yung nakapatay. Ano yan isa lang ang dahilan yan ay galit. At dapat talaga habaan ng pasensya dito sa South Korea. Unang-unang isipin yung pamilya sa Pilipinas na kahit anong mangyari, kahit sinong tao ay hindi pwedeng sirain yung pangarap mo para pamilya mo. Yun lang isipin ninyo. At yung ugali ninyo sa Pilipinas ay wag nyo nang dalhin dito sa ibang bansa. Hanggat maaari umiwas sa gulo. Yun lang yun. Mahirap kasi sa atin nagmana talaga tayo kay Lapu-Lapu masyadong matatapang yung iba sa atin. Pero bihira lang naman yung ganyan. Sa tagal ko na dito sa South Korea sa 8 years ko dito, dalawang beses pa lang akong nakabalita ng ganyan. Yung isa nung bago pa lang ako dito, yung matagal nang hinahanap ni Pinoy na Pinoy, hindi na mahanap-hanap. Yung ARC daw ay nasa company, iniwan naman lahat. At ng ID, ATM. Nagtataka sila kung bakit nawala ng bigla. Ngayon pala pinatay din. Tapos inilagay sa septic tank. Nahuli rin naman yung pumatay doon, kasamahan din sa trabaho. Nakakulong na sa Pilipinas. At ito, malapit na tayo sa location kung saan ako mag-overtime. Mahangin malamig pa. Sarap ng buhay. Parang nasa loob ng refrigerator. Dito naman ako tumatambay Diyan ako tatambay mamaya kasi may wifi dyan, malakas yung wifi dyan. Dito kasi sa banda dito mahina ang wifi. Mahirap dito, madilim na. May ginagamit akong pang ilaw para maitapat ko dito yung hindi na halos makita. Ang hirap dito yung pag-set up. Masakit sa kamay kasi sobrang lamig. Set up ko muna itong mga kabayan. Yun, na set up ko na yung GPS. Diretso na yan, magre-record satellite sa loob ng 3 oras. Tapos pagdating ng 3 oras papalitan ko siya ng isang GPS kasi 2 GPS yung kailangan mag-record ngayon sa satellite. Hanggang alas 12 ako dito mga kabayan. Napakahirap i-set up. Ang sakit sa kamay. Parang puputok yung daliri ng mga kamay ko. Nilagyan ko pa talaga yan ng ng flashlight
para lang makita ko yung dun sa cruise na yun. Yan. At pupunta na ako dun sa aking tambayan. Dito ay ano naman, pwede ko naman siyang iwanan saglit. Wala namang gumagalaw niyan dyan. Ang iniingatan lang kasi namin dyan sa GPS na yan ay lalo na pag umaga. Marami kasi minsan may mga naglalarong bata dito kasi may eskwelahan dyan sa bandang taas dyan. Tapos meron din dyan, may CR din dyan, pwede kaming maka-CR dyan. Minsan pag yung lalabas yung mga bata, minsan naglalaro, mapupunta sila doon, sabi ng amo namin, huwag nyong hayaang magalaw yung tripod kasi pag nagalaw yung tripod, maaring magkaroon ng epekto doon sa GPS na pagre-record sa satellite, ba magkaroon ng error. Kaya yun yung iniingatan namin, na magalaw yung tripod. Saka minsan ay dinadapuan ng ibon yung ibabaw ng GPS. Hindi raw maganda yun, sabi ng amo ko, hanggat maaari wag ganun. Walang ilaw yung tambayan ko dito. Ayun, no. Paggabi naman ay okay naman. Syempre yung mga ibon saka mga bata wala dito. Kaya paggabi kahit saglit, kahit mga 10 minutes, naiiwanan ko yan. Pag yung bibili ako ng makakain sa may malapit kasing dito, yung convenience store malapit dito, siguro mga 5 minutes lang lalakarin. Minsan bumibili ako ng tinapay pag yung gusto ko magmuya-nguya para hindi ako antukin, o kaya si chichirya. Ito nga lang yung maganda dito, kapag may overtime kami sa labas, malamig. Kailangang tiisin. Pero doon sa CR doon ay may heater naman. Minsan tumitigil ako doon ng siguro mga 10 minutes or 5 minutes para lang mabawasan yung lamig sa katawan. Pero okay naman tong winter jacket to, maganda. Talagang hindi tumatagos yung lamig. Minsan ay umaakyat din ako dito sa hagdan na to. Tamang exercise na din. Kasi kita naman yung GPS nandyan lang banda, kahit nandito ako sa taas. Akit tayo. Ganda, oh. Inilawan talaga nila yan para kahit gabi pwedeng maglakad-lakad. Hangin. Talaga ang gobyerno ng South Korea, di ba? Hindi na kukurakot ang tax ng mga empleyado. Taas pa yan hanggang sa bundok. Hangin nga lang. Yan. Kalibitang umaakyat dito yung mga matatanda na nag-exercise. Ako, pag yung Sabado, minsan umaakyat din ako dito, o kaya Linggo, hanggang doon ako sa tuktok ng bundok. Punta tayo doon sa sa isang tambayan ko dito kasi walang ilaw, oh. Yan, nandiyan lang naman GPS, oh. Tingnan ko lang yan. Dito malakas ang wifi dito. Dito mga kabayan, dito lang ako naupo-upo. Tapos every
every 10 minutes tinitingnan ko lang yung GPS. Hirap kasi tumigil doon, masyadong malamig doon. Temperature negative 3. Mamaya hanggang ano, ayan o, hanggang alas 12 nag negative 7 na. Alas 12 magne negative 7. Grabe. Ano to? Mag-i-snow pala bukas. Ayan o, siguro kukunti lang yan kasi 60% yung snow. Ayan, nag negative 4 na. Pababa na, kanina negative 3. Bumababa na. Tingin tayo sa ano, sa Brave. Tingnan natin ano yung magandang pelikula na mapanood. Dami dito mga pelikula mga kabayan, libre lang to. Dito ako nanonood. Yan o. Mamili ka lang dyan, mamili lang kayo dyan. Ano yun? Hazard, Trolls. Ganito lang talaga ang buhay-buhay ng mga OFW, ng buhay-buhay ko dito sa South Korea. Kailangan lang talagang mag-ipon para pag-uwi for good na talaga. Kasi kung uwi ka ng wala kang ipon o wala ka man lang na ipundar, hindi for good ang tawag doon, for bad. Okay. At dito na ako, tambay-tambay, palipat-lipat lang ako dito, doon, ayun. Para hindi antukin.